and eager minds. Lead us in your truth, O God of our salvation. We come in our weakness and wonder. Teach us your ways, O God of our salvation. We come seeking the path of justice. We are ready to follow, O God of our salvation. Let us all rise to sing the opening hymn. Heavenly Father, as we gather here today, we lift our heart to you in gratitude and praise. Grant us the grace to be fully present in this moment. Lord, guide us with your wisdom and grace. Fill our heart with your peace and joy, and empower us to live out our faith with courage and compassion. May this time of worship be pleasing to you, and may our lives be transformed by the power of your love. In Jesus' name we pray. Amen. A call to confession. Claiming us in love, God beckons us to grow in that love and to reflect that love to others. Yet, sin obstructs our efforts and prevents us from living as God intends. In penitence and faith, let us seek God's forgiveness. Let us have a silent prayer of confession.
Our Lord is gracious and loving and forgiving, for He loved the world so much that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. The wages of sin is death, but because we have confessed our sins to God sincerely and honestly, we are assured of God's pardon and eternal life. Let us receive humbly the forgiveness of our sins, which makes us able today to worship Him in this place. Amen. Paghimamatay. I'm saved and I know that I am, since Jesus took control of my life. I'm saved and I know that I am, since He promised me to give a new life. I'm saved because He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, how are you, my friend? I'm saved, I'm saved, I'm saved. I'm saved, and I know that I am, since Jesus took control of my life. I'm saved, and I know that I am, since He promised me to give a new life. I'm saved, because He walks with me, and He's with me wherever I go. And if you happen to ask me, how are you, my friend? I'm saved, I'm saved, I'm saved. I'm saved, and I know that I am, since Jesus took control of my life. I'm saved, and I know that I am, since He promised me to give a new life. I'm saved, because He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me,
siguro ang uban, no? Lami ikatulog, wa pa nakaabot. Pero salamat sa Ginoo, ang Ginoo nga atong magdadasig, ang balang espiritu nga mo look forward ta every Sunday, every worship, tungod kay adunay kalipay diha sa hiniusa nga pagsimba. Even kita individually, we enjoy the joy of the Lord because we are His. And thankful kita every day na igsuon dito sa among fellowship sa Gideon Insya. Kada adlaw bayo kog salamat Ginoo kay nakamata pa ko. Yes, every day is a blessing, a great blessing from the Lord. Ngaliskog kita, nakamata kita, og malipayon kita. Labi na sa atong mga pagsimba, even sa atong midweek prayer meeting, kada Tuesday, alas 5:30 sa hapon. Ang atong midweek prayer meeting, opportunity ka na nga hiniusa magadala kita sa atong mga pag-ampo, pasalamat sa atong mga personal nga mga kasinatian sa Ginoo nga atong i-share po sa atong kaigsunan during anak nga midweek prayer meeting. And there were answered prayers sa atong mga grupo sa midweek prayer meeting because God answers prayer in His will above all. So kana atong mga pagsimba o ang atong mga Sunday school sa kids pagpadayon, ang siya na ang inyong teacher nakaabot na. So siya take note sa inyong Sunday school human sa pamahaw. Kada human pamahaw kada Domingo. Kaning CYF wala man ni na regular ilang Sunday school, but regular ang ilang Bible study kada alas 2:30. Napa ko'y nakitaan nga mga youth din nga side, gi-invite kamo mga batanon sa pag-attend sa Bible study kada alas 2:30 kada Sabado dito sa panimalay ni Reverend and Mrs. Villalba dito sa Ubod-Ubod. Pero moani ra mo dire before 2 p.m. kay ihatod man mo ni Kuya Edison, nya hulaton mo niya. Ibalik na pod mo dinhi. So, mga batanon, apil mo sa Bible study. Kay mas maayog yod padayon kamo ma-nurture sa pulong sa Dios og magiyahan og maandam. No, kay it's only the word of God nga naatanan ang atong pagkinabuhi nga espirituhanon, dili lang nga magtuon kita or mobasa sa Bible for information, but transformation. A change of heart, a change inwardly. Ug salamat sa mga pulong sa Ginoo nga padayon nga buhi ang iyang pulong and health to our bodies. Ang atong prayer meeting simba, ang atong liturgist, Igsoon Criselda Mero, welcome back. Gikan sa inyong biyahe. Si Freddy. Ang atong messenger, si Igsoon Joel Fernandez, sa midweek prayer meeting. Ang worship staff, July 20, Elder Leo Omboy, liturgist Naomi Raganas, choir, children, Deacon Daniel Rivero, door greeters, UCM. Og ang atong mga offerings, salamat sa kanunay, faithful, ang atong Ginoo, faithful puta, maghatag, balik kaniya sa atong ikapulo, sa atong mga pledges and other offerings, and ever our time, our lives in serving our God, our Lord. Ug salamat ana, mabasa na ato diri sa atong weekly financial report. Thank you everyone. Last Thursday, kanina ay Thanksgiving offering diri si Susan and Kathleen Eteroni, taga Kaoswagan, Lanao del Sur kini sila. Last Tuesday ni ani sila nagpasalamat, nag-blessing si Pastor Mero sa ilahang bag-o nga sakyanan. Kani si Kathleen Eteroni, na-employ ni siya sa Ekiparko dire sa Butuan. Andang ikan sa Lanao, anhin na sila dire uban sa iyahang mama.
Salamat sa Ginoo ana. Ug ato usab malipay sa pita nga nakabisita diri ang family sa mga Robles. Remember Reverend Rodolfo Robles and Mami Sally Robles, ang ilang maanak nagbuhat sila og family reunion og ni-visit po sila diri kay na uli man si Roy kagikan sa Manila nga ang wife ni Roy si Titit igsoon ni Joy de Galicia. Nakabisita po daw sila diri. Og pahasubo usab sa pamilya sa mga Rances, mother-in-law kani ni Igsoon Bari, mama ni Jingjing, sa ilang mama nga naa gani na lista nato kanunay diri sa atong prayer for healing. Last Sabado sa kaadlawon, no? Mitulog na siya diha sa Ginoo. So mapasubo og prayer of comfort sa pamilya sa mga Rances. Ang atong birthday celebrators from July 13 to 19 naadiri sa July 14, July 16, 17, and 18. Naadiri ang mga pangalan sa atong mga birthday celebrators. Ug ang atong wedding anniversary celebrator, isa lang, Mr. and Mrs. Ako na lang yung basahon. Isa ra. Mr. and Mrs. Rivera, si Koki og si Tad. Mr. and Mrs. Tad and Koki Rivera, July 16. Basahan na lang po na ako na yung birthday. Si Rolene Espina sa 14, ang atong elder, si Cora Villegas sa 14 po. Tomorrow, og si Mark Marie Losada, 16, si Vianney Susain Lazam, Lim Lazam sa 17, Camila. Also si Bimbim. Birthday po ni Bimbim sa 18. Ako na lang basa kaya naadin hitanan sila. Happy birthday ninyo. Kantahan nato sila to'y happy birthday and happy anniversary, wedding anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. We're also glad every Sunday for those who are attending our worship online. Nga maogani ni si Susan o si Kathleen Iteroni, nakatuod sila dinhi. Kay permi sila mag-attend sa atong online worship, no? Every Sunday. So hi to you and God bless to you all who worship with us during Sunday online. Salamat sa Ginoo. God bless you and God will continue to guide you even diha sa social media maka-worship kamo uban kanamo. Salamat sa Ginoo. Ang ato usab nga mga padayon nga nagahatag sa cash or in kind sa atong pamahaw. Permanente ni sila naghatag og katong naghatag usab nga regular pod alang sa atong pamahaw fellowship. Ug salamat pod padayon walay hunong nga naghatag sa guwapo labos tanan halad nga mga bulak para sa atong Dios kaning duha ka pretty ladies. Nanako si Ma'am Ate Shoni Gayon ug si Ma'am Mayan Villalba. Thank you for the beautiful flowers for the Lord every Sunday. Thank you. God bless you. Ang atong regular meeting CWA. So, I pray nga karong Saturday, third Saturday, maka-meeting na ta. CWA na atong CWA President. Kay taud-taud na wala ta ka-meeting kay naay mga activities other nga masapaw.
but still makamiting ragyod ta. Og ang Christian Education Nurture Board, palihog, take note na atay meeting karon human pamahaw. Members of the CEN, meeting human pamahaw. And other meetings, ang Biad Acts na ka-meeting rami last Sunday, regular yun po ni, kung dili man last Sunday sa month, naagyod tayo meeting kada bulan. Ang choir next Sunday, ang youth. Today, ang choir next Sunday, children. Karon siya. Salamat siya na kamo ang nag-choir karon. Ako po i-appeal, labi na sa atong mga prayer meetings, kaning nakasulat diri nga mga pangalan for healing. Dili lang healing sa panglawas, but healing usab sa other aspects sa ilang mga kinabuhi. Ang kanang naay mga kasakit, naay mga pamilya pa nga wala na reconcile, i-pray nato kaning nakasulat diri or naatay nahibaw-an nga mga pamilya. Mo i-pray nato appeal. Og naatay directory tuod. Kung namoy tuyo sa atong mga pastors or sa atong workers, sa atong office, na diri ang directory. So, palihog na amantay bulletin kada Sunday, ato po ning basahon o katong mga naay assignments, please take note. So, maora, salamat sa Ginoo, padayon na atong panagsimba. God bless us all. We praise you, O Lord, God, our Heavenly Father, for this morning's worship. Thank you for this early morning worship service. We dedicate our hearts and our minds to you today, this morning, as we remember the work that you have given to us. Lord, we would like to lift up to you those who are seeking to be healed from various problems in the physical, emotional, in the health, and in the spiritual realms. Lord, we gather together so that we can help pray for one another because we have need for healing from you, O Lord. We pray for forbearance and for self-control so that we can prevent diseases in our bodies, minds, and souls. Help us, Lord, to remember to be sanctified always, to be ruled by the laws that you have given us. We know that the world today is full of conflicts, not only in Iran and Israel, Ukraine and Russia, but in many other parts there is a brewing storm because of the trade wars that have been launched in the world today. We pray earnestly, O Lord, honestly and earnestly, sincerely, that peace abound in the world today, the peace that only Jesus Christ can give, and the peace that can heal us thoroughly as one world under God. We pray for our efforts to bring about the unity of the church as we prepare for the Evangelical Fellowship Assembly this October. We pray, O Lord, that all our local churches be made aware that we have gone astray and that we need to return to our evangelical heritage and faith. This is not a small thing. This is part of an effort to respond, O Lord, to your prophecies that have
been in the Bible for a long time. And we pray that nations will no longer fight against nations, but be resolved peacefully in the giving of each other love that you have commanded us to give. We pray for our church, for those who are celebrating birthdays and wedding anniversaries, that you may continue, O Lord, to grant the desires of the hearts of our members for good health, for a better life, for peace and reconciliation among members of families. We pray also, O Lord, that you will give to us a sign of the things that you want this church to accomplish in the future, as we strive to be faithful to your words and to the good news of Jesus Christ, our Lord and Savior, whom we worship today and give thanks to for the salvation that He has given on the cross for us. We pray for many other problems, O Lord. May our church be part of that movement that will transform the world through the Holy Spirit's effort, so that we may achieve peace, understanding, reconciliation, and the love of God as you decided and as you provided for in your plans. May these plans be accomplished, O Lord, through each and every one of us who are challenged to bear witness to the love of Jesus Christ in our lives, in our hearts and our soul and mind and words, and in our actions. We lift up ourselves to you, O Lord, for guidance, for the Holy Spirit to make empowered people do what you have asked them to do. Bless us as we continue our worship service. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The reading of the scripture is taken from the Gospel of Luke, chapter 11, verses 16 to 19, and verses 25 to 30. But what shall I compare this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to their playmates. We played the flute for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they say, he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners, yet wisdom is justified by her deeds. At the time Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me
by my Father, and no one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. God blesses the reading of the Gospel. Amen. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. There is no problem to me, God cannot solve.
carry the weight of the world upon his shoulders. I know, my sister, that he will carry you. If he carry the weight of the world upon his shoulders, I know, my brother, that he will carry you. If he carry the weight of the world upon his shoulders, I know, my sister, that he will carry you. He will carry you. Salamat sa atong mga young adults sa matahom nga mensahe sa awit. Atong gibasa kaganiha ang pulong sa atong Ginoo, yung atong tan-awon ang atong mga Bible nga red letter, kasabot nga words ni Jesus Christ ang atong basa. So ang uluhan sa mensahe ni kamuntagon, pagsabot sa atong kahimtang. Naay usa kay gayon nakasakay ko og kining tricycle. Ang driver ningon nga ang mga bata karon kuan wa makasabot sa kahimtang. Nako nga naman, Brad, pagkadugay mo mata, dugay mo atiman sa kanang balay, paabot pagayod nga hukaran. Siya lahi man sa amo nga panahon, no? Karon nga Domingo, karon nga bulan, ikaduhan na nato nga Domingo, atong gisaulog ang rural life o ang kinabuhi sa Banika. Dugang pa niini sa atong mga emphasis, Rural Life and Nutrition Month. So, ato masabtan nga ang tinuod yun nga nutrition nagagikan yun gikan sa countryside sa mga farmlands. So, disod na gyud ang pagsabot sa kahimtang karon kay ang mga kabataan pumukaon adto naman sa mga fast food, adto naman sa mga processed foods. Whereas sa panahon ni adtong dekada 60, basta gutumon, manguha bayabas, manguha og anagon, o bin magluto diha sa mga panimalay. Matag henerasyon nagkinahanglan og kaayuhan alang kanila. Magkausab-usab man ang mga panginahanglan. Kaniadto ang mga bata kung tawgon magkapagaw-pagaw og tawag ang mga inahan. Pero karon text na lang. So may sauna kay tawag-tawagon unya di po kayo laagan ang mga bata kay maabot naman sa tingog sa mga mga inahan. Karon usahay ang mga ginikanan mag-text dili makatubag ang mga bata kay nabisi sa ilang gikabisihan o bin napoy higayon nga dili sila mutubag, no? O i-off ba nila ang ilang mga gadget. Mapoy mahitabo sa mga adults, mga bana, kasawa, mita sila sa ilang mga bikas mo text. Usahay masuko, moingon na may paiwa kay cellphone kay di ra magkagihapon mutubag. Atong bantayan, balik nako nga
adunay pag-usab-usab sa kinaiya o pagbati sa mga paglabay sa mga kapanahonan. Ang mga bata karon, ibasa man ta ganiha sa Bible nga, "Come to me, and take my yoke, and learn from me." So kung atong binisayon, isangon ang akong yugo ug pagkat-on kamo kanako. Way nakaila og yugo na tingali mga bata karon kay wa naman ta magamit og kabaw. Kuha naman kaning traktor o farm machinery naman. Tong yugo nga gisimboluhan ning among mga istula, mauto ang mupasayon sa kabaw pagdala sa mga lulan. Kay kung ipatong sa iyang abaga tanan, ikarga sa kabaw, bugat kayo. Pero kung iyang guyoron, isangon sablay sa yugo, labi na kung naay ligid nga bansa, magaan. So, maayo mo hatag og analogy ang atong Ginoo, pagkat-on kamo kanako, kay gaan og sayon ang akong yugo. Mauman usab ang mga gadgets. Sa una na kong panarbaho, sud ko sa ining district engineer, city engineering pa to ang opisina. Ang among city engineer, si Engineer Proceso Gonzales. Combine pa ang nasyonal o lokal. Ang paghimo sa mga memorandum, typewriter pa. Gayo sa kay gayon, assign ko sa barangay office. Maulaw ko, kay dagay tanaw, maupay pagsulod na ko og trabaho. Maulaw ko mo gamit sa typewriter para ingnon na antigo na ko, paspas na ko, ang speaker akong dagsigi og kining tuplok-tuplok ko niya ako na kong ilihok niya ako ibalik ana. So, mao to karon di na magamit og computer, ining typewriter, computer na. So una ko masayop ka, dugay nimo og pan iris-iris o bin imo ba gamitan og whitener. Pero karon i-delete, ilisda nimo. Sayo na kaayo. So kaming mga magwawali, mauman usab kinahanglan nga mag-upgrade mi. Aron mi ma-upgrade, kinahanglan mahibalo mi sa dagan, sa panghitabo, sa atong simbahan, sa atong komunidad, sa atong mga church organization o bisan sa politika. So, muingon ang mga magwawali sa una nga kinahanglan kami mga pastor magwali mi, magpuput mi sa among tuo nga kamot sa Biblia, sa wala nga kamot maghawid mi sa newspaper. Karon sayo na lang kaayo. Kay ang mga balita naana sa Google, naana sa kining gadget. Unya naana po'y radyo. Di parehas kaniadto nga Philippines Herald, Manila Times, Philippines Chronicle ang basahon. Magdagandagan ang mga newsboy. Karon hayahay na ang kahimtang. So, in order nga kami ma-upgrade, nagkinahanglan kami mga informasyon. Apan magbantay pod mi, kay naay mga informasyon nga mga fake o naakoy mga genuine. Samtang atong kalkulahon o atong ikumpara ang atong mga options sa atong pagkinabuhi. Usahay may sama kita sa mga bag-ong tubo nga mga bata. Kung inosintita sa uban nga mga butang kay ana man ang mga bag-ong tubo. Ako kung maglibog ko sa akong gadget, magpatabang ko sa mga bata kay ang mga bata master kayo sila sa technology ug dali ra nila maatiman ang mga panginahanglan. So
Sa Biblia, naigingon ni Pablo nga bisan kamo gulang na, apan nagkinahanglan pa kamo og gatas alang sa inyong pagkaon. Apan gikinahanglan nga dili kamo magpabilin og gatas, gikinahanglan nga mukaon kamo sa mga solid foods aron kamo muhimsog og motubo ang inyong panglawas ug ang inyong mga panghuna-huna. Sa ato nga mga Kristohanon, gikinahanglan ang atong pagkaon sa pulong sa Dios. Unsaon man nato paghimsog o pagkahingkod kung wa tay basa-basag Biblia o wa pud tay tambong-tambong og mga Bible study o Sunday school. Usahay sa among panahon makahinumdumi nga makadungogan mi o kana mga anindot nga mga musika, mo kitiw-kitiw po ang among mga tiil, kung dili ba ang among mga tuhod, among kanang palihok-lihokon. Pero ning atong panahon karon, wala na may kaayoy mga sound system nga alang lang sa pipila nga magtanaw. Karon ang mga kabataan naa na sila gadget. Unya anytime nga gusto sila musayaw, ila lang i-click ang ilang app sa TikTok o sila musayaw po. Ato mangibati nga kita nakabaton pag-uswag sa atong kaalam diha sa pag-uswag sa technology. Ugon sa man ang gusto nato nga balita nga atong hidunggan, kadto ba ang mga balita sa mga marites o kadtong mga balita nga magahatag kanatog kasiguruan sa atong kalag. Si Jesus naghatag sa iyang pag-imbitar kanatong tanan, kitang tanan nga gikapuyan o gibug-atan aron kita makabaton sa kapahulayan diha kaniya. Ug daghan pang mga reassurance diha sa Biblia aron kita dili mahadlok sa atong pagkinabuhi. Akong balikon nga sa ulog kita ning bulan sa rural life. Ang ato kahang mga batan-on, ato ba silang di-encourage diha sa kahimsog sa ilang panglawas sa pagpakaon sa mga organic foods o magtinapulan lang ta nga mupalit lang ta o muhikay sa ilang mga processed foods ug atong ihatag kanila. Ang mga kabataan makaya pa nila ang kining pag-process bisan sa mga parat nga mga junk foods, bisan sa mga pagkaon nga gikan sa gawas, kay batan-on pa man ang ilang mga organs. Pero matud pa ni Dr. Gary C. kanang naa sa pagkakon YouTube nga Doctor of the Elderly, nakalimot ko sa kanang term sa kanang doktor sa elderly, nga ang maayo ra gyud nga pagkaon nato kadtong mga pagkaon nga green leafy vegetables o kadtong mga pagkaon nga mga prutas o kadtong mga itlog o gatas nga mga dili moagi og processing. Kay kung anha pa ka mubalik og kaon, kung nasakit ka na, hinay na mubalik sa imong lawas ang nutrients. So gikinahanglan nga samtang bata pa ang atong mga organs o ang atong mga sistema sa panglawas, atong i-orient ang atong mga
panlami diha sa pagkaon nga maghatag kanato og sustansya. Si Brad Raul Escalante, himasa kaayo na siya og kanang mga maayo nga mga libro. Unya nakakuha siya teknik, iya pud gisulti sa ako. Sa pastor, ini ako mga anak dili ni mangaon og kuan kanang mga kamunggay, kaning uban pa diha nga mga gulay, pero gamitan ako teknik, pastor. Akong i-shake niya sa gula nako og ining mangga. Inaon ko iyang mangga, unya iya ko nung i-press. Ino niya o niya ice cream. Kaon mo aning ice cream. Ang iyang mga anak makakaon avocado, makakaon og bayabas, makakaon og mga prutas tungod kay iya magigamitan og teknik aron ang mga bata makakaon gyud. Ang akong asawa ningon siya nakakita na kog teknik karon nga bisag mga bata makakaon og crispy nga tangkong. Kung kalisod pagpa-crispy anang tangkong, siya naanay teknik na sa YouTube. Ang bugkot sa tangkong di dai nimo bungkagon, imo ra hugasan. Unya imo ituslo sa imong tinutaw nga itlog o mga timpla, gatas, harina, tuslo nimo ang usa ka bugkot nga tangkong nya imong itunlo sa nagbukal nga mantika. Pag bukal at kadali ra waon dai nimo aya pa nimo ad-aron crispy kay nako. Sayang no, wa naman hinuon tay mga bata uban nato, wa naman hinuon tay wa naman tay mga apo, naglain man sila og buyo. Oh, kay maayo siya i-apply sa atong simbahan. Nganong kanunay ta muanhi dinhi sa simbahan? Tungod kay malipay ta magdaig, magampo o magpasalamat sa Ginoo. Apan usahay ani ata dinhi tungod kay ang atong kinabuhi nabugatan. Nabugatan ba ta sa relasyon nga wala hapsay? Nabugatan ba ta tungod kay nagbaguod ta sa interest sa atong mga utang? O nabugatan pud ta tungod sa inflation nga mga nanghitabo? Ang imong retirement karon 10 years later di na nimo halos mapuslan kay ang atong rate sa inflation is 7.9% something kada tuig. So kung mag-anam og ka ubos ang purchasing value sa imong retirement benefit o kanabang allocation, alote sa imong mga anak ihatag nimo, di na ka halos makapalit. Mura na nagmaparihas panahon kuno sa hapon, wa magkuadto makaabot sa lapi nga kura. Daghang kag paliton o sa kabuyot yung paliton, makapalit lang kag pila ka mga isda ug bugas. Busa dunay nagsulti, kita po nako ni sa YouTube nga maayo i-maintain lang o walaon ang inflation rate gamiton sa atong mga ekonomikanhon nga kadumalahan nga ma-overcome nato ang inflation rate aron magpabilin ang presyo ug dili mo mahal, no? Mas may pagani nga mo barato kay mag-anam kadako ang presyo, bisan pa mag-anam kadako ang imong sweldo, ang mga retirement benefits di man mo dako. Gawas sa mga military o uban na mga agency nga ang mga active mag-raise sa ilang sweldo, mutaas pod ang mga retirement benefit. Atong dadpon sa simbahan ang atong mga suliran, mental, spiritual, physical. Busag ikinahanglan ang atong mga midweek prayer meeting o mga cottage prayer group o Bible study aron atong
dayungan ang atong mga pagbati. Kung naay atong mga kasaulugan, atong dayungan ang kalipay. Nakadumdum ko nga sa usa sa atong mga prayer meeting, taghan ang atong sobra nga pagkaon, daghay naka-bring house, kay usa dayto kahigayon nga birthday, death anniversary ni Nong Andy. Unya kay wedding anniversary man pud to namo nga panahon, wa naman ko mag-expect nga magdagi hapon ang akong anak og daughter-in-law og dako nga cake. Unya napay nagdaog daghan nga mga pagkaon ay nagdag puto biko. So dili lang ko di ay nga puro pag hangyo sa Ginoo sa atong mga kalisod, apan mahimo kining masayon tungod kay ang mga kasaulugan ato mang tambayayungan. Sa sumada ang atong bulan karon, pagsabot sa atong kahimtang. Usahay di ta kasabot tungod kay dili nato ma-imagine o limited lang ang atong kahibalo. Usahay ang atong Bible study, kapuyan ta mo mata ug sayo. Mapud sa atong simba pero malipay ta kay bisan og sayo ta magsimba, daghan manggihapon ta. Ug usahay usab ang mga impormasyon socially engineered. Kanang dili siya tinuod pero mura siya og tinuod kaayo. Ako nahadlo ko niyaning na ay investment mo hatag ka og 15,000, unya matag buwan mo dawat ka og 175,000 ang murag dividendo nimo. Naku, unsaon man pagnegosyo ni ana nga ako nagdako sa merkado, ang palito nimo og 5 ibaligya nimo og 10, katunga imong ganansya, unya kuhaan pa nimo pamahaw, kuhaan pa nimo uban pa nga gamit, di gyud ka makaganansya og 100%. Kini pila ka porsyento ang pilo-piloon sa imong ganansya, og giingon nila nga ang mga bangko nahadlok na niini. Mao po'y isulti sa kanang mag-social engineer nga tinuod. Pero ang kabag-uhan sa mga panghitabo gikinahanglan. The only thing constant in this world is change. Busa adunay akong nadumduman nga si Pope Benedict III, gipatawag niya si St. Francis of Assisi, kaniadtong pari pa, kay nay nakabalita nga ang maong pari conduct unbecoming. So nagsabot sila magkita sa usa ka kastilyo, pero dugay na niabot ang Santo Papa, wa pa si Francis of Assisi moabot. Matong gipapangita Francis of Assisi di ay tuwa sa ilawom sa basement uban sa mga serbente. Kaon-kaon na siya dito og paa sa fried chicken. Na kay ipatawag naman siya, katawa-katawa doon sa Papa. Tingala ang Santo Papa nagtanaw niya. Kay ang iyang sutana dunay gisi, wa kay plansa, abot na pa may plansa ni adto sa una kung may electric iron. Kunya ang iyang katingalahan kay iyang amigo tanan mga cook ug ang mga serbente, yang pangtana nga imo day ning kaila, ingon siya nga amigo mo ginato tanan kay ni aman ta nagtrabaho sa bluhaton sa Ginoo. Natinga ang Santo Papa kay si Francis of Assisi, kung subayon ng iyang kaagi, anak siya og hilabihan kadato sa ilang
nasod. Apan sa dihang siya nitkumitar sa buluhaton sa Ginoo, nakighugoy-hugoy siya uban sa mga yano ng mga tao. Gani ni-request si Francis of Assisi nga ilang himuong usa sa order, Franciscan order, nga doon na siya'y kanang description nga group of the minors. Abot ipasabot kadtong mga ubos sa katilingban. Og naaprubahan to kay nakita man sa iyang pagkinabuhi. Sa akong pagbasa-basa niining kinabuhi ni Francis of Assisi, ang Papa nga hatag og order aron ma-legalize o sa ilang sa Catholic ang Franciscan order, maupod ang Papa nagpapatay sa 20,000 ka mga Albigensians nga gusto ilang reformahon ang church sa ilang sa Pransya. Imagine 20,000 ang patay tungod kay daghan gusto usabon dili sila muhawa. Og ako po gipangita og doon na ba'y similar nga mga sistema ang mga Waldensians na hinumdum ko ni Engineer Edgardo Sanchez nga nangutana ko niya nga nganong si Walden mamayagingan niya. Ako mo gunang gikuha natong grupo nga gipanunahan ni Waldo nga gitawag sila mga Waldensian. Sila ang unang mga protestante nga mga Katolik nga gigupod usab sa Papa kay gusto nila i-reform ang church. Di sila gusto muhawa. Mauman usab kining atong kahimtang karon. Dili ta mubulag sa UCCP, papahawaon ta tungod kay nahimo kuno tang danger sa unity of the church. I cannot imagine nga sa atong congregation dinhi sa Butuan, kita ang majority, sila ang minority, ilatang papahawaon. Diha sa atong local church autonomy, usa ka demokrasya nga pamaagi, the rule of the majority. Apan magpasalamat ko sa inyong mga kinaiya nga bisan kung ania kita sa majority in numbers, wala tam ingon na atong gamitan og persa. Apan kanunay natong giuban sa atong mga pag-ampo, sa atong pagsimba, sa atong mga midweek, sa atong mga cottage prayers and Bible study nga mahiusa ang simbahan. Dalaygon ang Dios nga nagahatag kanato sa pagsabot sa atong kahimtang. Usa kita kakatilingban sa mga magtotoo nagsugod ni adtong 1929 og sagdagan sa atong kasaysayan nahimo kitang Evangelical Church of Butuan City o mi-join kita sa umbrella sa UCCP, sumala sa basis of union nga may atong gisaligan nga ma-retain nato ang atong customary, ma-retain nato ang atong mga property, o ma-retain nato ang atong tinguha pagkabig sa mga wa pa makaila sa atong Ginoo ngadto sa iyang gingharian. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
Romans 12, verse 1, I appeal to you, brothers and sisters, to present yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Let us offer our lives and bring our offering to the Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know for forgiveness and worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord.
worthy gid Lord ang love nga himong sacrifice for us, and oh Lord, for your goodness, O Lord, amo ang gi-offer, ang amo tithes, offerings, kauban ang mga kinabuhi nga mahimo nga pleasing nga sacrifice diha kanimo Ginoo. Lord, may you continue to shower us with your blessings, with your love, protection, and imuhang grace and mercy. Thank you, Lord, for being so faithful to us despite our shortcomings. We thank you for lavishing us with your love, Lord. And may this week be a fruitful week. This coming week, O Lord, may we be blessings unto others also, Father God. May our words and actions, Lord, makapag-glorify kanimo. Thank you. May we always be faithful to you, Lord, just as you are to us. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Wonderful grace of Jesus,
We truly magnify the name of the Lord, our Jesus Christ, our Lord. We thank you for this day. Lord, we continue to praise your name and glorify your name. And our hearts is being taught to love you with all our love and our hearts, our minds, our soul, and strength. Help us, Lord, to be truly moved by your Spirit and be truly one with you in spirit and in truth. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen.